continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Na mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Oplan kontra baha. Ito ang sagot ng Pangulo sa sunod-sunod na sakuna. Hiling lang ng publiko, wag sana ito maging pangakong napako. Pero paano nga ba ito isa sa katuparan kung marami pang flood control projects ang iniimbestigahan? Dagdag pa ang mga palpak na proyekto na patuloy na nabibisto. Ang kapatid naman ng Pangulo, may pasabog, under pressure umano ang ilang testigo ng Senado. Asahan na raw ang ilang recantation sa Blue Ribbon Investigation. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Chabacano, buenas noches. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, 12 questionabling flood control projects nasa iisang bayan lang sa Batangas. Ang 4 na kontraktor kilalanin. Dating Duterte advisor at campaign donor ni VP Sara dawit sa mga umano'y ghost projects sa Davao City. Mga smuggler ng luxury cars may kasabwat umano sa BOC. Modus ng hinihinalang sindikato sa ahensya na bisto. Pinressure daw at tinakot mga testigo ng Senate Blue Ribbon Committee babaligtad ayon kay Senador Amy Marcos. Matapos ang sunod-sunod na mapaminsalang bagyo, Oplan kontra baha, inilunsad relokasyon ng mga informal settlers sa Metro Manila, kasado na. Tsa-tsa na naman, Constitutional Convention para amyendahan ang konstitusyon, itinutulak sa Kamara. Nalulugi na nga ba? Matapos ang halos isang dekada, Manny V. Pangilinan posibleng ibenta na ang share sa LRT1. At favorite films ni Pope Leo, ano-ano kaya? Marami pang nabibisto ang Bilyonaryo News Channel sa paghimay ng mga questionableng flood control project ng gobyerno. Sa Batangas, 12 kontrata na milyones ang halaga. Ang tila pinaghahatian lang ng 4 na kumpanya. Sa bayan pa lang yan ng Balayan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Gibagibang river walls ang tumambad kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nang mag-inspeksyon sa ilang flood control projects sa kahabaan ng Binambang River sa bayan ng Balayan. Bukod sa mga nabuwal na pader, nabungkal din ang ilang sheet pile na nadiskubreng substandard at wala sa tamang sukat. Why yung binunot natin ng sheet pile is 4 meters when the DPWH engineers accepted the work done, which required 12 meters, and what they will do after finding out that there is a discrepancy. Ayon kay Congressman Leviste, aabot sa 12 flood control contracts ang nailista nila sa paligid ng nasa 1.5 kilometrong kahabaan ng Binambang River. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang mga kontrata. Ang kabuuang halaga aabot sa 889.2 million pesos. Pinaghati-hatian ito ng 4 na kontraktor.
Dalawa ang solo na hawak ng Frandel Construction and Development Corporation na nagkakahalaga ng 22.8 million pesos each. Isa ang solo na hawak ng Diskaya-owned Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na nagkakahalaga ng halos 85.5 million pesos. Isa ang solo na hawak ng Vicmar Construction Incorporated na nagkakahalaga naman ng 74.8 million pesos. 8 out of 12 ay joint ventures. Dalawa ang pinagatian ng Vicmar at Frandel. 6 naman ang pinagatian ng Frandel at VR Patron Builders and Developers Corporation. Una ng flinag ng DENR ang ganitong mga klaseng proyekto kung saan tila paulit-ulit ang paglalagay ng umano'y overpriced contracts sa iisang lugar. Kung susumahin kasi, aabot sa 296,000 pesos per linear meter ang presyo ng hinati-hating flood control projects. Sa kabuuan, 10 out of 12 sa mga kontrata hawak ng Frandel. Na ayon kay Congressman Leviste, damage lahat ang natagpuan nilang hinawakang flood control projects. Actually, wala kaming nakitang flood control project nila dito na hindi damaged. Ang flood control projects dito ay along the Pansipit, Binambang, and Paliko, Lian rivers. And in all of these rivers, there is some segment that is being done by Frandel that is damaged. Sa mas malalim na pagsusuri, nadiskubre naming 2023 nagsimulang lumobo ang mga kontrata ng nasabing kontraktor. Mula sa 3 project worth 197 million pesos noong 2022, bigla itong tumalon sa 12 proyekto na nagkakahalaga ng 611 million pesos noong sumunod na taon. 684 million pesos worth of contracts ang nakuha nito noong 2024, 640 million pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa halos 2.5 billion pesos worth of DPWH contracts ang nakuha ng Frandel mula 2018 na matatagpuan lahat sa Batangas. Ang isa sa mga nasabing kumpanya na VR Patron Builders, una na ring iniulat ng Billionaire News Channel na pagmamay-ari ng pamilyang patron ng San Jose, Batangas, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang vice-alkalde ang dating mayor na si Ben Patron. Ayon kay Congressman Leviste, nais niyang maimbestigahan ang mga nasabing kontraktor, lalo na ang Frandel, dahil sa paulit-ulit umanong substandard projects nito sa kanyang distrito. Bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng mga nasabing kontraktor. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May inside job umano sa Bureau of Customs. Kasabwat daw mismo ang mga tauhan ng ahensya sa pagpupuslit ng luxury vehicles sa bansa. Hindi pinangalanan pero 10 empleyado raw ang iniimbestigahan. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila may sindikato sa loob ng Bureau of Customs para makapagpasok ng smuggled luxury cars sa Pilipinas, gaya ng sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Sa pagdinig sa Senado, lumitaw na may mga kasabwat daw ang smugglers na empleyado ng BOC. Halimbawa rito ang isang Bugatti. Suspetsya nila ay pumasok ito sa Batangas Port, pero kalaunay nabura ang import records. The certificate of payment supposed to be, if it's Batangas, dapat doon din literally yung form. Okay. But the form was purchased from the port of Davao. So may scheme talaga, ma'am. Yan ay para mahirap daw i-trace ang smuggling kapag naimbestigahan. Isa pang halimbawa ang x-ray ng kotse. Posibleng pinapalitan daw ito ng image ng mas murang sasakyan para mas makamura ang importer. So it's an elaborate method of cheating the government. And then your certificate of payment. Image na galing sa machine ninyo o na pinoproduce nila? Well, nagbago yung image? Tampered yun, ma'am. Ano? But if talaga na x-ray yan, dapat lalabas yung totoo. Yes, ma'am. So tampered yung image para yun ang magiging basis ng valuation. So you'll pay less. Hindi pinangalanan ng customs kung sino-sino ang mga salarin, pero higit 10 ang hinainan ng show cause orders at nagsumite na rin sila ng findings sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yung mga ilan naman po, I have to state that. Marami naman sa BOC gumagawa po ng tama, no? But we're already identified those who could be probably involved in what happened, not only with the Diskaya cars, but with other similar cases po. So under investigation na po sila. Then some of them we relieve from their posts. Una nang lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee na ang auto dealers na kinuhanan ng luxury cars ng mga Diskaya ay dati na ring sangkot sa smuggling. Target na ngayon ng BOC ang full digitalization sa kanilang ahensya para maiwasan ang ganitong mga scheme.
Nakatakda namang i-public auction sa November 20 ang mga sasakyang kinumpiska ng customs sa Diskaya couple. Kasama ang Lincoln Navigator, isang Bentley, 2 Mercedes-Benz at 2 Toyota, pati na rin ang Rolls-Royce Cullinan 2023 na naging viral matapos sabihin ni Sara na binili niya dahil sa kasama nitong payong. Bukas sa public viewing ang mga sasakyan ngayong araw hanggang Biyernes, November 14. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Sinigurado ng Justice Department na bantay sarado nito ang galaw ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan na isa sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa flood control scandal. Kinumpirma ng DOJ na lumipad patungong Estados Unidos si Bonoan para samahan ang kanyang asawa na kailangan daw sumailalim sa isang medical operation. Tatagal daw ito hanggang December 17. Ayon sa DOJ, mayroon pa ring right to travel si Bonoan kahit nasa immigration watchlist siya. Wala pa naman daw kasi siyang kaso para mahainan ng hold departure order. Sakali raw na hindi bumalik sa December 17 si Bonoan, haharapin daw nito ang legal consequences ng overstaying mula sa US authorities. May pasabog si Senador Amy Marcos. Babaligtad daw ang mga testigo ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, tinakot daw ang mga testigo sa flood control scandal. Kabilang na si Orly Gutesa na inilantad ang umano'y cash delivery sa bahay ni na dating Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Si Gutesa, ma'am? Si Gutesa. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Hindi pinangalanan ng senadora ang mga umano ay nananakot pero klaro raw na may pinagtatakpan ang mga ito. Ayon din kay Senator Marcos, ang pinsan niyang si Romualdez ang tinutukoy na VIP witness ni Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Pero baka hindi na raw ito dumalo sa susunod na pagdinig. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Nuloko na tayo ng lubus-lubusan. Nang tanungin kung sino ang kanyang source, sinabi ni Senadora na marami na raw ang hindi na natutuwa sa Marcos Jr. administration. Anya, Malacanang has become very leaky. Matapos ang ilang bagyo na nagpalubog sa malaking bahagi ng bansa, sanib-puwersa na ang gobyerno at private sector para sa Oplan kontra baha. Nakalatag dito ang maraming plano at umaasa ang publiko na huwag sanang anurin ang mga pangakong ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I-relocate na ang mga informal settlers sa Metro Manila bilang parte ng Oplan kontra baha, ang clearing and cleaning operation ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha ng Kamaynilaan. Kasama ang pagdedemolish ng umano'y illegal structures sa planong palawagin ang daloy ng 120 waterways sa Maynila. 30 rito kinokonsidera na kritikal ng Public Works Department. Kaya naman pati flood control projects na imbis makatulong sa pagbaha ay nakapinsala pa, gigibain na rin. Sa loob ng planong ito, papalalimin pa ng 10 feet o 3 meters ang mga estero simula ngayong Nobyembre hanggang Hunyo ng susunod na taon. We will continue to do this first part of the Oplan hanggang June, July of next year. Ng mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Sa ngayon, wala pang inilalatag na relocation plan. Pero nasa ilalim daw ito ng National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development.
Isa pa sa nakitang problema ng Pangulo ay ang hindi nagalaw ng mga basic highway maintenance equipment. Kaya ang mga ginamit na equipment ngayong araw halos bago pa lahat. 10 years ago, nakatenga lang sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Simula 2018, nakaimbak lang daw ang mga equipment na ito dahil nire-reserba sa inaasahang The Big One. Nagamit naman yung iba from the recent disasters natin. But then again, ngayon na naging massive. Kasi kailangan for the whole of Metro Manila and other provinces outside NCR. Sa susunod na taon, nakatakdang i-expand ang Oplan Kontrabaha sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. Kasama ang MMDA, mga LGU at ang private corporations na mga ultra-bilyonaryo na sina Enrique Razon, Ramon Ang at Manny Pangilinan na Prime Infrastructure, San Miguel Corporation at Metro Pacific. Long-term solution ng Oplan Kontrabaha ayon sa Pangulo. Kung tutuusin, matagal na raw itong plano pero hindi na ipatupad ng mga nakaraang administrasyon. Ayon sa mga ekspertong kinonsulta nila, 60% ang mababawas sa pinsala ng pagbaha sa Metro Manila dahil sa planong ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Serious concern para sa isang climate expert. Ang anyay, pagtaas ng bilang ng malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon. At ang kanyang babala, maaaring may sumunod pa kay Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Si Uwan ang ika-21 bagyo ngayong 2025. Philippines gets hit by typhoons every year and has done for thousands of years. Is the number high in 21 this year? It's on the upper bounds, and it's certainly some concern. But you know, the year's not over yet. This might not be the final one for the year. Sa latest report ng Office of Civil Defense, umabot na sa 27 ang death toll mula kay Uwan, habang 36 ang sugatan. 232 dead and 523 injured naman ang kay Tino. Nakalabas na pero maaari raw bumalik ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Uwan. Kausapin natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi, Chanel. Bakit nga ba babalik ng PAR si Uwan? Magandang gabi din po sa ating lahat. So ito pong si Uwan ay pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility muli at ito'y patungo na dito sa may southern Taiwan. So ito po'y huling namataan sa lang 210 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. May taglay na lakas na hangin 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, tropical cyclone wind signal number 1 na lamang po tayo dito sa may Batanes. So inaasahan po natin, posible na rin pong humina itong si Bagyong Uwan prior to its landfall, pag-landfall po niya, at ito'y magiging isang ganap na tropical depression at patungong palabas ulit ng PAR, magiging isang ganap na low pressure area. Pumasok po kasi po ulit itong si ating Bagyong Uwan sa ating PAR dahil malawak po ang ating Philippine Area of Responsibility at sakop po ang Taiwan. Pero it doesn't mean naman po natatama muli ito sa kalupaan natin. Sa ngayon, wala na tayong mararanasan na malalakas na bugso pa po ng hangin maliban dito sa Batanes. Pero asahan po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands dulot ng trough or yung extension netong si Bagyong Uwan. Asahan naman natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ, magdadala rin ito ng mga pag-ulan dito sa Davao Region, Soc-Sargen at Surigao del Sur. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
Chanel, ilang bagyo pa ang inaasahan natin bago matapos ang taon? Tuwing November po kasi, 2 hanggang 3 po tayong bagyo. So, posible may isa pa po tayo sa buwan ng Nobyembre. At sa December naman po, 1 hanggang 2. Alright, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Mahirap mahalin pero isang father figure. Ganyan inilarawan ni dating Senador Gringo Honasan ang kanyang relasyon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Honasan na maihahalin tulad sa father and son ang kanilang tandem. Sa patuloy na paglaban ng dating Senate President sa pneumonia, may isa raw hiling si JPE. As of late last night, sabi ko, balitaan nyo lang kami. No? Nasa ICU. Nasa ICU. Ang pagkaalam kasi namin, Sec Edwin, Sec Mike, he was practically begging to go back home. Sabi niya, ayokong, I don't wanna pass away in a hospital. Oh, so, even nyo ko. So, pabalik-balik. Mahirap mahalin yan abogado. Medyo may konting dating, no? It's not perfect, just like us, no? But once you get to know him, you begin to understand the capacity of this... The psyche, diba? Disciple of the law. Bagamat hindi maganda ang lagay, hindi raw nawala ang malasakit ni Enrile sa gobyerno na nagpayong walang magbabago sa bansa kung hindi rin babaguhin ang sistema. Ano yung message niya or yung view niya about the current situation? The situation, there's institutional damage, there's systems breakdown. And it cannot be solved by the things that we have been doing politically, economically, and even in terms of national security. We're doing the same thing over and over again and expecting a different result. Yan po binanggit niya sa inyo? Yan ang consensus. Charter change o chacha ay tinutulak na naman sa Kamara. Susunod yan sa agenda. Narito ang lagay ng panahon sa Batanes sa susunod na 5 araw. Bukas, magsisimula na ang magandang panahon na magpapatuloy hanggang sa araw ng Biyernes. Ang temperatura dito sa susunod na 2 araw ay maglalaro sa 24 hanggang 28 degrees Celsius. Pagsapit ng Sabado, asahan ang paminsanang mga pag-ulan, kaya huwag kalimutan magdala ng payong o raincoat kung lalabas. Matapos ang mga pag-ulan ng Sabado, magsisimula na naman ang panibagong linggo na may magandang panahon. Bahagyang maulap na may maliit na tsansa ng mahihinang pag-ulan. Sa weekend hanggang sa araw ng Lunes ay mananatili ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 28 degrees Celsius. Dahil ang Batanes ay nasa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, mas madalas itong nakakaranas ng mas malamig na temperatura at mas malalakas na hangin kumpara sa iba't ibang lugar sa bansa. Minsan ay mas malamig pa ang temperatura dito kumpara sa Baguio sa panahon ng amihan. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Halos walang galawang mga sasakyan sa northbound lane at heavy rin ang southbound lane. Buhay na naman na ang chacha sa Kamara. Inihain kasi ang bagong panukala para amyendahan ang 1987 Constitution. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Layunin ng House Bill No. 5870 na magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON para pag-aralan at amyendahan ang 1987 Constitution sa isang demokratiko at makataong proseso na tunay na kumakatawan daw sa mamamayang Filipino. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno at ang kanyang National Unity Party ang nasa likod ng panukala. Nakasaad dito na higit 3 dekada nang naging haligi ng demokrasya ang 1987 Constitution, pero napatunayan ng karanasan na may mga kalabuan, kakulangan at lumang probisyon dito na nagdulot ng kalituhan at nagpahina sa pananagutan ng mga institusyon. Layunin daw ng panukalang ito na ituwid, hindi buwagin ang saligang batas at itama ang mga pagkakamali at patatagin ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng malinaw at makabagong interpretasyon.
150 delegado ang ihahalal sa May 11, 2026 na magmumula sa lahat ng 18 rehiyon ng bansa, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 3 delegado ang ihahalal bawat rehiyon at madaragdagan pa batay sa dami ng populasyon para matiyak daw ang balanseng representasyon. Hindi na magkakaroon ng mga itatalagang delegado taliwas sa mga nakaraang kumbensyon para maiwasan ang impluwensyang pampolitika. Ang mga delegado ay dapat natural-born Filipino, may edad na hindi bababa sa 25 taong gulang, mayroong college degree at hindi kasalukuyang may hawak na political position. Pagkatapos ng konbensyon, ipagbabawal sa kanila na tumakbo sa anumang posisyon sa loob ng 1 taon. Ayon kay Deputy Speaker Puno, ang Constitutional Convention ang pinakamaingat, bukas at lehitimong paraan ng reforma. Ito anya ay isang paanyaya sa sambayanan na harapin ang mga kalabuan sa ating konstitusyon sa pamamagitan ng makatwirang talakayan at sa gabay ng batas at tinig ng mamamayan. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. At bukod sa tsaktsa, isinusulong din sa Kamara ang isang bagong anti-political dynasty bill. Layon daw nitong matuldukan na ang paghahari ng iisang pamilya at magkaroon ng reforma sa sistema. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Labanan ng pamumuno ng mga political dynasty sa bansa. Yan ang itinutulak ni Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw at ng Akbayan Party List. Ngayong araw, inihain ng Akbayan Reform Bloc ang House Bill No. 5905 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Nagbigay po ito ng bagong pag-asa ulit sa ating mamamayan na finally ay magkaroon na po ng katotohanan at magkaroon na ng batas tungkol sa balaban sa political dynasty. Kasunod ito ng proklamasyon ni House Speaker Bogie D na suportado at prioridad niya ang pagsasabatas nito. Kaya't samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Isang definasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na maipapasa ang Anti-Political Dynasty Bill bago magpasko. Hindi ito ang unang beses na may naghain ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara ngayong 20th Congress. Pero para kay Bag-aw, ang House Bill 5905 ang pinakakomprehensibong bersyon ng panukalang batas. Simpleng-simple lang po ang gustong sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin na hanggang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, biyanan mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na public elective official. Pinagbabawal din ng House Bill 5905 ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon at suksesyon ng magkakamag-anak. Ani Bag-aw, nililimitahan ng political dynasties ang pagkakataong makapaglingkod dahil nagiging sentralisado na lamang sa iisang pamilya ang kapangyarihan. Isang malaking hakbang po ito para dahan-dahan ay magkaroon po ng pagbabago ang ating sistemang pampolitika para mabuwag yung concentration ng political power, yung resources, yung karapatang ipamana ang posisyon sa iilang pamilya lang. Para kay Bag-aw, bagong pag-asa ang dala ng Anti-Political Dynasty Bill para sa maraming Pilipino. Kaya handa raw silang ipaglaban ng panukalang batas, lalo na ngayong mas mainit na ang mata ng publiko sa nangyayaring mga korupsyon sa bansa. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Hindi na raw bago ang umano'y list of destabilizers na inilabas ng kolumnistang si Ramon Tulfo. Yan ang paniwala ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa panayam sa At the Forefront ng Billionario News Channel. Kasama si Manong Chavit sa listahan bilang isa raw sa mga financier ng destabilization plot. Pero git niya, hindi naman niya nakakausap ang ibang personalidad na naroon din sa listahan. Dagdag niya, isa lang itong pananakot ng administrasyon. After election, hindi na kami nakita. Si Pulong, hindi ko pa nakita. Si Baste, minsan ko lang na-meet nung after election, pero maraming tao, hindi ako napansin. Wala na. So, wala na akong connection sa lahat.
Kaya dito wala akong pinapanigan. Hindi ako nagpipina. Sinungaling ito. Ako hindi ako sinungaling. Hindi ako marunong magsinungaling. So, maraming lumapit na humingi ng pera. Hindi ko binigyan. Humingi po ng pera in relation to... Sa mga rally-rally daw. Inulit din ni Singson ang panawagan niya na mag-resign na si PBBM dahil sa tindi ng korupsyon sa gobyerno. Pero imbis na pumalit si VP Sara, gusto ni Singson na humalili muna ang Supreme Court para planuhin ang mga susunod na hakbang para sa bansa. Unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng turismo sa Baler, Aurora, na tinaguri ang surfing capital of the Philippines. Sa gitna yan ng pagbangon ng probinsya mula sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Enjoy na enjoy muli sa pagtatampisaw ang mga kabataan dito sa Sabang Beach ng Baler sa Aurora ngayong tirik na ang sikat ng araw. Kasunod yan ng tuluyang pag-alis ng Super Typhoon Uwan. Masaya naman po ang paglalangoy namin ngayon at ngayon na din po kami nakaligaw ng dagat. Pinababawal po kasi nung bumagyo. Binawi na rin kasi ng Baler LGU ang no swimming protocol dito sa Sabang Beach. Kahapon po ay wala ng typhoon signal, nilip na po ang ating protocols sa pagbabawal sa pagsuswimming and surfing. Kaya lahat po ay inaanyayahan namin. Maging locals po yan, foreign tourists. Welcome na po kayo para mag-swimming at mag-surfing sa Baler. Kaya't maging ang mga local delicacy stall ng Baler ay nagbukas na rin muli para makabawi matapos ang pananalasa ni Uwan. After bagyo, siguro mga Martes nagbukas na din kami para makabalik sa negosyo para magkaroon ulit ng kita. And hopefully, this upcoming week, makabawi-bawi kami sa nawalang kita. Sa mga susunod na araw o linggo, inaasahan na lolobo ang bilang ng mga turistang dadayo sa Baler. Bunsod na rin ng pinaghahandaang International Surfing Competition na gaganapin sa November 17 hanggang November 23. Lalahukan yan ng surfers mula sa Japan, Korea, Indonesia, Australia, Thailand at ng Pilipinas ayon sa Local Tourism Office. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Nagbukas man ang turismo sa Baler matapos ang bagyo, kulelat pa rin ang Pilipinas sa tourism sector kumpara sa iba pang mga miyembro ng ASEAN. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mikey Oreta. Nalampasan na ng Pilipinas ang pandemya at taon-taon ng mga kalamidad. Pero ngayon, isa na namang bagyo ang humaharap sa atin. Hindi ulan ang dala nito, kundi korupsyon at mahinang infrastructure. Ang turismo, isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng trabaho at kita, hirap pa rin makabangon. Noong 2019, umabot sa 8.26 million ang mga tourist arrivals sa Pilipinas. Pinakamataas na record. Pero noong 2024, nasa 5.95 million pa lang, tumaas ng 9% kumpara sa 2023. Pero malayo pa sa target na 7.7 million. Pinakamarami pa ring turista mula South Korea, United States, Japan at China. Ayon kay Benito Bengzon Jr., Executive Director ng Philippine Hotel Owners Association, bago pa man bumagsak ang ekonomiya sa 4% noong kakatapos lang na third quarter, ramdam na ng mga hotel ang pagbagal sa tourism sector. Well, even before the report on the GDP slowdown came out, the Philippine hotel industry was already facing a lot of challenges. Our numbers are still down compared to pre-pandemic levels. And the report of the slowdown in GDP will mean that the consumers will be holding back on spending. And that includes spending on travel and staying in hotels. Ayon sa kanya, nasa 75% pa lang ang recovery ng Pilipinas kumpara sa bago magpandemya, habang ang Thailand at Vietnam ay fully recovered na. So we still have a long way to go, and it's very important to bear in mind that the hotels depend largely on inbound foreign visitors for revenue. So any slowdown in the movement of visitors from abroad will obviously have an effect on the bottom line.
Habang ang ibang bansa ay agad nakabangon, ang Pilipinas ay naiiwan pa rin dahil sa sirang infrastructure, mahinang connectivity at ang pinakamasakit na suliranin, korupsyon. Well, we're experiencing a perfect storm, no? Mikey, no pun intended. You have a series of natural disasters that have affected many of our popular tourist destinations. We have the corruption scandal which has affected the image of the country. May mga hakbang na rin na ginagawa. E-visas para sa mga Chinese tourists, visa-free entry para sa mga Indian nationals, at VAT refund para sa lahat na dayuhang shoppers. Pero sabi ni Bengzon, higit pa sa mga policy o reforma, ang kailangan ay isang maayos at seamless na travel experience. Gustong makita ng mundo ang Pilipinas, pero kung hindi natin aayusin ang mga daan, ang sistema at ang pamamalakad, baka tuluyan tayong maging the road less traveled. Para sa agenda, Mikey Oreta, Bilyonaryo News Channel. Ramdam na ang pag-adapt ng mga Pilipino sa makabagong teknolohiya. Unti-unti nang lumalakas ang mobile internet usage sa mga malalaking telco sa bansa, habang ginagamit na rin ng karamihan ang e-wallet platforms. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Mas lumalaki na ang share ng mga gumagamit ng mobile data at 5G-powered devices sa Pilipinas ayon sa datos ng Globe at Smart. Ang Globe, iniulat na malaking bahagi ng kanilang 86.2 billion pesos na kinita mula sa mobile services sa unang 9 na buwan ng taon nang galing sa mobile data. At halos 40 million ng higit 63 million subscriber base ng telco, mobile data ang ginagamit. And through ongoing investments in network reliability, tools to monitor using AI, for example, tools to monitor potential areas of service degradation, and of course, personalized offers, we will continue to enhance our everyday experiences and customer satisfaction. Malaki rin ang naging share ng mobile revenue sa unang 9 na buwan ng taon para sa Smart. Higit 57 billion mula sa 63.2 billion pesos na kinita nito sa wireless services, mobile data rin ang pinanggalingan. Umabot naman sa higit 42 million subscribers ang active mobile data users ng Smart. The share of 5G devices within the total base improved to 18%, driving higher data usage and improved customer experience. As we continue to innovate on the product side, we are also staying focused on cost discipline across the group. Pareho ring nakapagtala ng mataas na data traffic usage ang Globe at Smart. Sa unang 9 na buwan ng 2025, nakapagtala ng halos 5,000 petabytes ang parehong Globe at Smart, mas mataas kumpara sa 2024. Ibig sabihin, tumaas ang bilang at capacity ng kinokonsumong data ng mga Pinoy mobile subscriber. Mas marami na ring Pilipino ang gumagamit ng fintech platforms na kadikit ng Globe at Smart. Ulat ng GCash, 8 sa 10 Pilipino ang nakagamit na ng nasabing platform at lampas kalahati nito mga Gen Z at Millennial. Karamihan din ng gumagamit nito nasa labas na ng Metro Manila. Ang Maya naman, halos dumoble na ang customer base sa 9 million mula sa 5.4 million nung nakaraang taon. Karamihan din sa kanilang mga kliyente nasa labas din ng NCR. Bentahe ng GCash ang kanilang tap-to-pay system na nagagamit na ring pambayad sa MRT. Ang Maya naman, nagiging puntahan ng millennials at Gen Zs na unang gumagamit ng credit cards. Bumaba ang kinita ng parehong telco sa larangan ng legacy services o yung mga karaniwang cellular call and text services. Kaya't focus nila ngayon ang pagpapalago ng 5G-capable cell sites at pagbebenta ng 5G-capable na mobile devices. Sa prepaid markets naman, mas dumarami ang mga naglo-load ng mobile data promo sa parehong networks. Sa kabila yan ng patuloy na network disruptions, bunsod ng mga sakuna gaya ng lindol, baha at bagyo. Mas marami na ring Pilipino ang nag-a-avail ng 5G internet promos ngayong taon at kitang lampas 85% na ang 5G data traffic na naitala ng parehong network. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Dating Duterte advisor at campaign donor ni VP Sara, dawit sa mga umano'y ghost project sa Davao City. Susunod yan sa agenda.
Para sa lagay ng panahon sa Bohol, asahan ang maulan na panahon sa susunod na 5 araw. Bukas hanggang Biyernes, kalat-kalat na pag-ulan ang dapat paghandaan. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 23 hanggang 28 degrees Celsius. Magpapatuloy rin ang mga pag-ulan na ito sa weekend, lalo na sa hapon. Habang sa Lunes, bahagyang maulap ang kalangitan na may maliit na tsansa ng pag-ulan. Mananatili ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 29 degrees Celsius. Ang maulan na panahon sa Bohol ay dahil sa mainit at malinsangang hangin na dumadaloy sa rehiyon ng Visayas, na dahilan ng pagbuo ng mga makakapal na ulap na nagdudulot ng punong-punong pag-uulan, kidlat at kulog, lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya para sa lahat ng mga nagpaplanong lumabas, mas mainam na magdala ng payong o raincoat upang maging handa sa mga biglaang pag-ulan. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Iisa ang pangalan at detalye ng proyekto. Yan ang panibagong revelasyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa mga nakalkal na flood control project sa Davao. Ang ilan sa mga gawang substandard kinontrata raw ng dating advisor ni FPRRD at campaign donor ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kasong technical malversation ang posibleng kaharapin ng mapapatunayang nagpasok ng mga ghost project sa Davao City. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang karugtong ng kanyang mga isiniwalat sa questionabling proyekto ng DPWH sa Davao Region. May ilang proyekto raw kasing nakasaad sa General Appropriations Act noong 2021 pero ibang proyekto ang pinaggamitan ng pondo ng DPWH. Anya, sinasabing kompleto na ang ilang flood control projects sa Davao pero sa mga dokumentong mula sa DPWH at sumbong sa Pangulo website, lumabas sa hiwalay na validation report na hindi pa tapos ang ilan dito. Ayon sa ulat, may mga kakulangan sa proyekto batay sa itinakdang benchmark cost na 250,000 pesos kada linear meter. Sa geotagging details ng proyekto, lumalabas na parehong pangalan ng proyekto ang ginamit sa contract name at project component description. Ito raw ay maaaring pumasok sa kategorya ng technical malversation alinsunod sa Article 220 ng Revised Penal Code kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay gumagamit ng pondo ng bayan para sa layuning iba sa itinakda ng batas. Ipinaliwanag ni Ridon na sa 2021 GAA, nakasaad ang construction of revetment along Talomo River, Right Bank, Davao City, pero pinondohan ng DPWH Davao City ay ang construction of revetment along Talomo River. Magkapareho ng pangalan pero magkaiba ang coordinates. Dahil dito, dapat anya papanagutin ng DPWH Davao City District Engineering Office hindi lang sa mga hindi pa tapos o mahinang proyekto kundi pati sa posibleng kasong technical malversation. Sangkot sa mga proyekto ang Diskaya-owned St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Contractor at YPR General Contractor. Pati na rin ang Genesis 88 Construction na pag-aari ni Glenn Escandor. Si Escandor ang Presidential Advisor on Sports noong Duterte administration at contributor sa Vice Presidential Campaign ni Sara Duterte. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, sisilipin na ng ICI ang mga questionableng flood control project sa Cebu. Ipatutupad na rin daw ng DPWH ang Flood Mitigation Master Plan na dinevelop ng Japan International Cooperation Agency. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Matapos ang malawakang pamiminsala, dulot ng matinding pagbahang dinala ng Bagyong Tino at Uwan, i-inspeksyonin daw ng Independent Commission on Infrastructure ang flood control project sa Cebu, partikular sa sentro nito. Ayon kay ICI Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin Jr., nais nilang malaman kung ano at saan napunta ang 26 billion peso budget ng Cebu na iniulat daw ni Governor Pam Baricuatro. We'll be briefing yung mga iba-ibang mga agencies how can they help fast track the investigation. Kasi
mula nung sumabot kasi ito, dapat sana lahat ng mga concerned agencies, may mga kanya-kanya ng parang interest ba sa Ilan sa mga ahensyang tinitignan ng ICI ay ang BIR, BOC, COA at DPWH. Ani Azurin, inaasahan daw nilang makabuo ng kaso mula sa mga proyekto makikita nila sa on-ground investigation. Bukod pa rito, sa natukoy na 421 ghost flood control projects, 80 proyekto raw dito ang priority ng komisyon at ang mga kontraktor ng mga ito ay kabilang anya sa 15 o 18 kontraktor na naiulat ng Pangulo. Kahapon, nagpulong ang DPWH kasama ang ilang grupo ng ahensya mula sa Cebu kung saan napag-usapan na bibigyang buhay muli ang 2017 Cebu Flood Mitigation Master Plan alinsunod daw sa utos ni PBBM. Yun ang sinabi niya sa mga provincial and LGU officials ng Cebu. Sabi niya, sayang itong master plan 2017 pero hindi na-execute ng tama. So ngayon, i-execute na natin ng tama. We will start already now. We will start now. No? So yun ang napag-agreean namin sa meeting kanina for Cebu. But we will not just be doing this for Cebu. The President has instructed us to do this, to execute these plans all over the country. Imbitado rin si dating Public Works Secretary Babe Singson na siyang nakaupo ng masimulan at mabuo ang naturang Flood Mitigation Master Plan. I'm just ready to help because it's really the master plan based on the IWRM, which I keep repeating, Integrated Water Resources Management is the proper solution. No? Flood control is just a component. The other components include watershed protection, yung water impounding so that you're able to maximize the amount of surface water for potable water supply, for irrigation, hydro, and even tourism. No? And this has been proven by NIA administrator that it can be done. Giit ni Secretary Dizon, layo nilang maimplementa as soon as possible ang 2017 Flood Control Master Plan. Lalo pa tinatayang 10 buwan na lamang daw bago muling bisitahin ng kabi-kabilang bagyo ang bansa. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Imbis na flood control projects, nature-based solutions daw ang kailangan laban sa malalakas na ulan at baha ayon sa ilang eksperto. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Habang patuloy ang investigasyon sa flood control projects at paglaban sa korupsyon na dala nito, hindi naman humihinto ang pagdating ng mga dilubyo, pag-uulan ng malakas at pagbabaha. Kaya para sa environmental urban planning experts, kailangan na ang nature-based solution to flood na sustainable o long-term. Isa sa mga inihaing solusyon ay ang paglalagay ng underground rainwater cisterns o ipunan ng tubig ulan na maaring magamit sa paglilinis, paghuhugas, pagdidilig at iba pa. Sa matataong lugar, maaari daw itong ilagay sa ilalim ng basketball court. Samantalang sa maluluwag o malalaking lupain, maaring maglagay ng mga water detention ponds. May ganito na raw sa Bonifacio Global City. Ayon kay Dr. Nathaniel von Eisendel ng Philippine Institute of Environmental Planners, matagal nang pinopropose sa mga concerned agencies ang nature-based solutions to flood pero hindi ito pinapansin. Yung tanong mo kanina, bakit hindi nga na-appreciate yung nature-based? Kasi walang source ng ano dun eh. Kasi mura lang yun eh. Kumpara dun sa mga infrastructure ng baha. Yung nature-based solution, siguro wala, maliit lang yun. So parang hindi enticing dun sa mga nasa posisyon na itulak yung mga ganong klaseng project. Kasi wala silang makukurakot dun. Bukod sa cisterns, maaari din daw magkaroon ng rain garden ang Pilipinas, gaya sa UK, Singapore, Canada, Australia at New Zealand. Ang rain garden ay pumipigil sa storm water runoff at nafi-filter pa daw nito ang tubig. The roads are sloping into a drain which is developed as a garden. So and it's not cemented. So the rainwater that flows into it gets absorbed by the ground, and it replenishes the underground aquifer. So it also helps
replenish the source of drinking water. Para sa mga eksperto, hindi raw flood control projects ang kailangan, kundi science-based floodwater management. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Paninira lang, yan ang tingin ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa nagpakalat ng kanya raw edited statement na okay lang iwanan ang mga alagang hayop tuwing bumabagyo. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isinisi ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa taga-suporta ng kalaban niya sa politika ang inabot niyang pambabash online matapos niyang ipakalat ang edited niyang statement sa mga pet at farm animal. Sa panayam ng Politico Nightly, sinabi ni Mayora, taken out of context ang edited niyang statement. Isang tao lang na politically allied with the other party who spliced and who edited and who cut the video, no? Nawala yung tungkol sa bagyo. Parang ang lumalabas lang is walang kwenta yung buhay ng mga pets, ng animals, no? But hindi niya sinabi doon na may bagyong parating, super typhoon po ito. Kung ayaw nyo lumikas, mas mahalaga ang buhay ng tao. Yung gamit na kadalasang sinasabi nyong ayaw nyong iwan, ayaw iwan ng gamit, ayaw iwan ng bahay, napapalitan po yan. Yun pong in the context of farm animals ang usapin namin, baka, kambing, baboy. Kung ayaw nyong iwan yan, yan ho, pwede ho nating palitan pag nawala yan sa inyo. That was the context. Pero pinanindigan ni Mayor Tingke ang binitawan niyang pahayag dahil responsibilidad niya ng mga pet owner ang kapakanan ng kanilang mga fur baby. Nakasaad din sa Section 6 ng Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 na may pananagutan ng sinuman na magpapabaya at hindi magbibigay ng sapat na pag-aaruga o silungan ng mga alagang hayop. Aminado naman ng alkalde na wala pa silang evacuation area para sa farm animal at pets. Pero hindi naman niya pinagbabawalan ng sinuman na magdala ng kanilang mga alaga sa mga evacuation center. Wala ho kaming designated, but I can assure you kami pa ho nagsusupply ng dog food. Minsan nasasabihin sa amin yung mga aspin hindi kaya ng dog food, ayaw nila, gusto nila yung mga table food. Ano? So wala ho kaming binawal ever. Sa ulat ng Office of Civil Defense Bicol, nasawi ang isang lalaki noong kasagsagan ng bagyo matapos malunod sa San Jose Poblacion sa Verac, Catanduanes. Binalikan kasi niya para asikasuhin ang alagang hayop nang maanod siya ng flash flood sa kanilang barangay. Insidenteng ayaw mangyari ni Mayor Tingke sa kanyang mga kababayan sa Tuguegarao. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sa ibang balita, patay ang pulis na nang-hold up sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan. Ayon sa NCRPO, baon sa utang ang sospek. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve. Huli sa CCTV ang aktong panghuhold up ng lalaking nakapulang hoodie sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan itong Lunes ng gabi. Kita ang pagsunod niya sa staff ng tindahan papasok sa tila storage room ng establishmento. Hawak niya sa kaliwang kamay ang isang bag habang nasa kabila ang kanyang baril. Pumasok pa ang isang empleyado sa silid na agad tinutukan ng sospek at pinaupo sa gilid. Makikitang binuksan lang ng babaeng staff ang vault bago lumapit ang armadong kawatan. Nilimas ang pera at naglakad palabas. Ayon sa Bulacan PNP, nakatanggap na lang ng tawag ang Marilao Police Station tungkol sa insidente na agad namang nirespondihan. Nauwi sa barila ng engkwentro at nasawi ang suspect na kinilalang si Police Captain Ronnie Sarto, Assistant Chief ng North Caloocan City PNP Investigation Section. From the start, hindi po namin kilala. Lagi pong in-expect yung tugon ng PNP pag ganito may robbery cases ay mabilis. And we can say naman po that tapat yung naging action nila dahil they just followed the police operational procedure. Ayon sa Bulacan PNP, hindi ito kaso ng mistaken identity at nakabase ang investigasyon sa lahat ng nakalap na ebidensya. Present din daw ang ilang staff sa dragnet operation at positibong tinukoy ang suspect. Lumalabas din sa investigasyon na posibleng sangkot si Sarto sa iba pang robbery cases sa Bulacan mula January hanggang April 2025. Ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds, kumbaga. So may mga coffee shops, may mga gasoline stations,
at yun nga po yung convenience store. Na-recover ang motor at baril na ginamit ng suspect sa krimen. Nakapangalan daw dito ang motor na tinanggalan ng plaka sa pagnanakaw. Ang baril naman isang 9mm standard issue gun ng PNP. Ayon sa National Capital Region Police Office, walang derogatory record si Sarto sa ahensya. Pero sa kanilang pagba-background check, lubog daw ito sa utang na posibleng motibo nito sa krimen. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Getting off the track? Pinag-iisipan na raw ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan na ibenta na ang shares ng Metro Pacific Investments sa kumpanyang nag-ooperate ng LRT-1. Tuloy-tuloy daw kasi ang kanilang pagkalugi. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Matapos ang halos isang dekadang pakikisosyo, tila gusto ng mag-last ride ng Metro Pacific Investments Corporation ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan sa light rail business. Ito ay matapos sabihin niyang posibleng ibenta na ang stake ng MPIC sa Light Rail Manila Corporation, na private operator ng LRT-1. We continue to lose money on LRT-1 and I think we're considering selling it, actually, getting out of the light rail. We just talked about it yesterday. People are complaining that losing money, why do we need this, and so forth and so on. Ani MVP, patuloy raw ang luging nararanasan ng Metro Pacific sa kabila ng muling pagbubukas ng linya matapos ang pandemya at ang initial operations ng LRT-1 Cavite Extension. May 35% stake ang Metro Pacific sa LRMC na konsorsyum ng mga kumpanya kung saan kabilang ang AC Infra ng ultra-bilyonaryong Ayala family, ang Sumitomo Corporation at ang Macquarie Investments Holdings. Ayon naman kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa LRMC at sa Metro Pacific para masigurong naipatutupad ng maayos ang concession agreement ng kumpanya sa gobyerno at agarang matapos ang Cavite Extension ng LRT-1. 2015 nang pirmahan ng LRMC ang Public-Private Partnership Agreement sa DOTR kung saan may 32-year concession ng kumpanya para i-operate at i-maintain ang LRT Line 1 na noon ay pinatatakbo ng Light Rail Transit Authority. Dagdag ni Lopez, sinisiguro ng DOTR na susunod sa international best practices ang isasagawang bidding ng iba pang rail projects ng pamahalaan dahil balak rin ipabid ng gobyerno sa pribadong sektor ang North-South Commuter Railway, ang Metro Manila Subway, ang LRT-2 at maging ang MRT-3. 2024 nang magsumite ng unsolicited bid proposal ang Metro Pacific para sa operations and maintenance ng MRT-3 at tila hindi nito balak sumama sa isasagawang bidding sa anumang light rail project o i-resubmit ang naunang proposal na nireject ng Public-Private Partnership Center noong Enero. Balak naman buksan ng DOTR ang bidding para sa LRT-2 at MRT-3 sa unang bahagi ng 2026. Ayon kay Secretary Lopez, 8 global rail operator ang kasama sa market sounding activities na isinasagawa ngayon para sa bidding ng LRT-2. Para sa agenda, Paolo Barcelon, Billionaire News Channel. Mula sa pagdadala ng unang Chinese car brand sa Pilipinas hanggang sa pagtutok ngayon sa new energy vehicles, hindi nagpapahuli si bilyonaryo Romel Sitin at handa ang kanyang motoring empire sa susunod na yugto ng kanilang expansion. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Sa lumalakas na local electric vehicle sector, ang United Asia Automotive Group ni bilyonaryo Romel Sitin steps ahead na ang pagpaplano. Isa ang kumpanya sa unang supporters ng Chinese auto industry sa bansa at ayon kay Sitin, sila rin ang unang nagtayo ng assembly plant sa Pilipinas. I can see that after the expiry of the EBITDA law on 2030, so tax rates will adjust back to normal, and we are ready. We are ready for that, and actually we're also planning for that
as early as now to expand our assembly line. Naipasa ang batas noong 2022 na layong ipromote ang EV adoption at pagdevelop ng EV ecosystem sa bansa. Pero ilan sa mga incentives sa ilalim nito ay nakatakdang mag-expire 5 years from now kung hindi maaamyendahan. Almost 20 years na ang motoring empire ni CITIN at sa ngayon, hawak nito ang distributorship ng 6 car brands sa bansa. Pinakabago rito ang Jetour. Sa pagpasok ng Jetour Auto sa billionaire-led United Asia Automotive Group, sinabi ni Romel City na may good synergy ang dalawang kumpanya at ang main goal nila ngayon ay maging mobility partner ng mga Pinoy, hindi lamang worry-free but deeply personal. Nagbigay naman ng assurance ang Jetour Auto Philippines o JAPI na mas lalakas pa sila dahil sa partnership. We want to make sure that our customers not only buys the car, we want to make sure that the customers get to know a reliable partner in owning their vehicles or in driving their vehicles. Reliable partner like JAPI to be more aggressive in after sales. At sa new chapter na ito, handog nila ang bagong plug-in hybrid SUV para sa mga Pilipino, ang Jetour T1 Lightning IDM. Kapansin-pansin ang stylish exterior nito. But it's also packed with comfort features and safety technology. With the T1, we kind of see a bridge here of the new energy vehicles. Considering it's so late in the year, but we're still introducing new variants, to keep the market satisfied, provide quality vehicles, keep the customers' options open. Dagdag ni Bilyonaryo heir Timothy CITIN, exciting time ang last quarter of the year para sa auto industry at umaasa sila ng good results sa pagtatapos ng taon. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel. US President Donald Trump planong kasuhan ang BBC. Ang dahilan, susunod sa Agenda. Narito ang lagay ng panahon sa Cagayan de Oro sa susunod na 5 araw. Mula Huwebes hanggang Lunes, asahan ang maulan na panahon na may temperatura na nasa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Buong araw makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan at posibleng kulog at kidlat lalo na sa hapon at gabi. Ang patuloy na pag-ulan na ito ay dahil sa mailansangang hangin na dumadaloy sa hilagang bahagi ng Mindanao na dahilan ng pagbuo ng mga ulap at pag-ulan. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Planong magsampa ni US President Donald Trump ng $1 billion lawsuit laban sa BBC. Yan ay kung hindi raw i-retract o bawiin ng British broadcaster ang controversial documentary nito tungkol sa 2021 Capitol riot. Sa isang liham, sinabi ng kampo ni Trump na kailangan ito gawin ng BBC by Friday. Dapat din daw silang mag-issue ng apology sa naturang dokumentaryo. Pinagtagpi-tagpi ang 3 speech excerpts ni Trump at lumabas na tila siya ang nag-udyok ng gulo sa Capitol Hill. Inamin ng BBC na error of judgment ang pag-edit ng video, pero hindi raw sila biased. We are a unique and precious organisation. And I see the free press, I see the weapon under pressure, I see the weaponisation. I think we've got to fight for our journalism. I'm really proud of our work, and the amazing work locally, globally that we're doing is utterly precious. We have made some mistakes that have cost us, but we need to fight for that. And I'm fiercely proud of that. Ginugunita ngayong araw sa Estados Unidos ang Veterans Day. Pinangunahan ni President Donald Trump ang solemn wreath-laying ceremony sa Arlington National Cemetery.
Sa speech, pinasalamatan ni Trump ang mga veteran at sundalong Amerikano para sa kanilang serbisyo. Tila iibahin na rin ng Pangulo ang pangalan ng naturang national holiday. Today is not only Veterans Day, but it's my proclamation that we are now going to be saying and calling Victory Day for World War I. Victory Day, you know, I was recently at an event and I saw France was celebrating Victory Day, but we didn't. And I saw France was celebrating another Victory Day for World War II. And other countries were celebrating. They were all celebrating. We're the one that won the wars. Si former U.S. President Barack Obama naman, sinorpresa ang ilang war veterans na nasa honor flight na inorganisa ng isang non-profit. Hello, everybody. What? As we approach Veterans Day, I wanted to stop by and just say thank you for your extraordinary service. To you, your family, the sacrifices that all of you made to protect our country is something that will always be honored. And we are very grateful, and we also happen to welcome you with a 70-degree day in D.C., which doesn't always happen around here. Binigyang pugay din ng British Royals ang mga war veterans sa pagdiriwang ng Armistice Day. Pinangunahan ni King Charles at Queen Camilla ang reception sa Windsor Castle para sa mga sundalong nagsilbi sa Pacific noong World War II. Nasa event din sina Prince William, Prince Edward at British Prime Minister Keir Starmer. Naglabas din ng video message ang Prince of Wales. Armistice Day is an important time for us to stop and reflect. As we continue to face a number of conflicts across the world, we honour those who have gone before us and those who are serving now. Their memories matter, their lives matter, and they remind us to be respectful, kind, brave, and thoughtful every day. Agosto nang sibakin si General Nicolas Torre bilang PNP chief. No hard feelings naman daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang agenda report ni Francis Volpe. Matapos ang ilang buwang pananahimik, lumutang para sa isang panayam sa Abante si former PNP Chief General Nicolas Torre III. Pambungad niya, maayos ang relasyon niya kay PBBM at okay rin daw sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Unang ibinalita sa Billionario News Channel ang umano'y ugat ng pagkasibak ni Torre bilang Chief PNP. Kabilang ang hindi niya pagtalima sa utos ng NAPOLCOM kaugnay sa kanyang utos na reassignment sa mga police official at pagtanggi umanong pumirma sa budget insertion para sa pagbili ng armas sa PNP. Naka-move on na raw si Torre rito pero handa siyang sumagot kung ipapatawag sa anumang investigasyon. Sa isyu naman ng umano'y pag-aaklas ng mga general, tiwala raw si Torre na mas mananaig ang tungkulin ng mga pulis sa saligang batas kaysa anumang paghihimok ng destabilisasyon. Simula noon hanggang ngayon, ang PNP palaging nasa konstitusyon yan. Simula noon hanggang ngayon, I don't think that the PNP will go out of its way para sa extra-constitutional activities. Tiwala rin si Torres sa kakayanan ng PNP sakaling lumabas ang ICC warrant at ipatupad ang pag-aresto kay dating PNP Chief at Senador Bato de la Rosa. The PNP is composed of 220,000 people, and I have never ever considered myself indispensable. Okay, nawala ako sa PNP, hindi naman tumigil ang PNP. So the PNP will go on. So kumpiyansa kayo, sir? Indispensable dyan. Kung sakali. It is full of talent. Kayang-kaya ng PNP i-carry out ano man ang utos na ibibigay sa kanya. Huling pasabog ni Torre, tatakbo siya sa inorganisang fun run laban sa bullying ng kanyang NGO na General of the People. Pero pagdating sa pagsabak sa politika, bagaman bukas sa public service, ay maaga pa raw para pag-usapan ito. Seriously, pinag-iisipan ko yan. But you're not closing your doors, sir. Tingnan natin. Tingnan natin. You're open to any. Parang, di ba, parang you're working all your lives.
And then, pag-retire mo, isa na lang ang tatrabahuin, ang isa na lang natitirang mo mission, mamatay. Di ba? Mamatay ng peaceful or mamatay ng exit the world because nobody lives forever. So, sa akin is maybe time to enjoy life now. Personal daw niyang naranasan ng pambubuli, pati online. Kaya ito ang gusto niyang pagtuunan ng pansin. Gaganapin ang fun run sa Sabado, November 16 sa Greenfield City sa Santa Rosa, Laguna. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Ilang administrasyon na at malalaking pagkilos hanggang sa revolusyon ang nasaksihan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Silipin natin ang mahabang karera ni JPE sa politika sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Ginulat ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang madla kahapon matapos mapabalitang in critical condition dahil sa pneumonia. Ayon yan kay Senator Jinggoy Estrada. 103 years old na si Enrile base sa records ng Agnipayan Church. Born on February 14, 1922, dumaan na si Enrile sa 2 Macapagal, 2 Aquino at 2 Marcos presidents. Full circle moment ang magsilbi bilang defense minister ng former strongman na si Ferdinand E. Marcos. Bumaligtad at sumama sa hanay ng mga nagpatalsik dito at muling magbalik bilang Chief Presidential Legal Counsel ng anak nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagputok ng martial law, inamin ni Enrile na staged ang pag-atake sa kanya na naging hudyat para isailalim ni Marcos Sr. sa martial rule ang bansa noong 1972. Pero ano-ano nga ba ang naging papel ni Enrile sa politika? At sakaling matapos ang mahabang takbo ng kanyang karera, ano ang pwedeng magbago sa Malacanang? Kahanay ni Enrile si Executive Secretary Lucas Bersamin sa oldest members ng kabinete. Matatandaan sa desisyon nito sa pork barrel case ni Enrile, argument ni Bersamin ang poor health ni Enrile para ma-justify ang bail plea nito. Pinalitan ni Bersamin si Attorney Vic Rodriguez na ngayon miyembro na ng Duterte Bloc. Nasa posisyon din si Patrick Jean Gonzales, ang kaa-appoint lang na miyembro ng Subic Bay Metropolitan Authority nitong Oktubre, ang ahensyang namamahala sa Subic Bay Freeport Zone. Si Gonzales ay kapatid ng dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes, nakasama sa mga napawalang sala sa parehong graft case. Noong 2013, naharap si Gonzales sa isang 190 million peso tax evasion case mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon sa anak ni Enrile, nananatili sa ICU ang kanyang ama at nagpapasalamat sila sa mga patuloy na sumusuporta rito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mga paboritong pelikula ni Pope Leo, ano-ano kaya? Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Caught on video ang pagbagsak ng parte ng tulay sa Sichuan Province sa China noong Martes. Lunes pa lang, pinagbawalan ng dumaan ang mga sasakyan matapos makita ang crack sa gilid ng bundok na malapit sa tulay. Ngayong taon lang itinayo ang tulay ng kontraktor na Sichuan Road and Bridge Group. Wala namang nasaktan sa insidente. The holiday season is shining just a little bit brighter dito sa Philinvest Park here in Central Park. This as the open space transforms into a dazzling destination for families and friends to celebrate the most wonderful time of the year. With the theme Celebrate Magical Christmas Moments, official nang binuksan ng Philinvest ang kanilang holiday display from the towering Christmas tree to the magical light spectacle and Eats by the Park Food Bazaar. Nagkaroon din ng special performances from the Manila Strings and the company. Nandito din si Rufy Biazon, the mayor of Muntinlupa. Of course, our very own Mateo Budicelli is also here hosting tonight's festivities. Christmas makes us very, very special. The gifts, the food,
and of course, family and friends. For me, guys, what I love about Christmas the most is being able to spend it with family, with the loved ones, of course, and creating core memories with each and every one of us. My most favorite moments here at Philinvest are the Sunday car-free Sundays, right? Who guys likes that? Hands up, car-free Sundays? Runner friends? We see each other every Sunday. The public can catch this display until the end of December. Now, have you guys ever wondered what Pope Leo's cinematic taste is like? Well, in a video shared by Variety, nireveal ng Pontiff ang kanyang top 4 favorite films of all time. Number 1 dito, ang Christmas classic na It's a Wonderful Life. Kasama rin sa list ang The Sound of Music, Life is Beautiful, and Ordinary People. This Saturday, the Pope is expected to host dozens of actors and directors sa kanyang official residence for a so-called World of Cinema event. Attendees include Kate Blanchett, Chris Pine, Dave Franco, and Spike Lee. Last week, Robert De Niro met the Pope sa Vatican after receiving Rome's top honor, the Luca Capitolina Award. Now, in other news, it looks like Ana de Armas has split and moved on from her rumored split with Tom Cruise. Sa video ng TMZ, the actress was spotted shopping in Los Angeles with a new man. The guy daw ay partner sa isang venture capital company. Ana and Tom Cruise reportedly broke up just last month after less than 1 year of dating. Now, the Labubu craze is living on. Sa London, patok na patok ang sikat na doll sa shopping livestream being held by Alibaba for China's Singles Day. Some 10,000 dolls are expected to be sold sa 4-day event na magtatapos this Friday. Ayon sa AliExpress UK, tumaas ng 1,500% ang sales ng blind box toy in October compared to last year. The sales naman of collectible toys overall were up 300% in the first half of the year. And that's it from my end here in Philinvest City. Back to you guys over there in the studio, Karina, Pinky, and Willard. Why do they have all the fun? Tayo dito, sa baha, sa gera, sa protest rally, sa basura tayo, sila nandun sila, oh. Iyaan mo na. At least magkakaroon na ng bagong project. Ang gobyerno. Maganda yon. Na naman. Yung kanina, ini-report natin kanina, no? Yung with the President, Oplan. Kontrabaha. Kontrabaha. Maglilinis sila ng mga estero, drainage, waterways, tatanggalin yung mga basura. Pero, at ang sabi, 60% ng problema mawawala pagkatapos nilang matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Sa lalong madaling panahon. Pero narinig ko na yan eh. Grade school pa ako, narinig ko na maglinis tayo ng ilog. Huwag ka magreklamo, mas matanda kami sa'yo, mas matagal na namin naririnig yan. Ay nako, paulit-ulit na lang. Sana. Ang Megadite, 2028 pa. Yun yung sa Bulacan. Yun yung sa Bulacan. But also encompasses Bataan and Pampanga. Pero hindi pa rin yun ng buong Pilipinas. Oo. So, let's include already yung kay Sec Babe Singson naman kanina with Secretary Vince Dizon para hindi din tayo lahat nalilito. Yung isa, cleaning of the mga estero, yung dike sa Bulacan, and then this other one is the master plan, wherein I think there are 19 major waterways. Waterways. No? Yeah, that they plan to, siguro they're gonna put either dikes, flood mitigation programs, that will also serve as, maraming purpose maganda to mitigate floods. It can also be used for energy, hydro energy. Could also be used for irrigation, kaya nandiyan yung NIA, at meron pang isa. So marami siyang magiging epekto na sinasabi niya dating Secretary Babe Singson, matagal na dapat ginawa. Oo naman. And it's a 5-year plan. So kung ako, sila, dapat nag-umpisa na sila 5 years ago. Oo nga. Di ba? Well, at least there's a plan. Yeah. Kesa naman iiwan na naman ni BBM na bahala na kayo, tapos na ako dyan, di ba? It's the best legacy for Marcos Jr. To leave behind. Right. Oo, sana. Well, good luck po sa inyo. Sana matuloy talaga yan, mapondohan ng tama, at magawa ng tama.
Ituloy nyo na yan. We really need that. We always needed that. At ituloy nyo na rin yung anti-dynasty bill. Pass it into law. Isama nyo na rin po. Yan ang matagal ko nang naririnig. 1987 pa po yan. Isama mo na yung divorce. Divorce bill, walang kapag-apag-asa. Oo nga. Pero anti-dynasty. Sige Anti-dynasty. na. Yeah, that really makes sense. Kailangan natin lahat ng good luck. Good luck at kailangan natin ng Christmas gift. Oo nga, dahil it's 43 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.